Hello, ako po si Jude Francisco, rider from Victoria Sport Pro Cycling Team. Ito ang aking kwentong siklista. Nagsimula ako mag-bike lang po. Siguro mga 11 or 10. Nung una pa, bike lang po kasama mga kaibigan dito sa streets. Hanggang sa nagkaroon ng mga kaibigan na napupunta na sa malayo. Tinry ko sumama sa kanila. Ayun, nagustuhan ko, masaya. Doon na nagtuloy-tuloy na nag-bike na ako ng nag-bike. Wala na po ako ibang sport na tinry. Tsaka kasi nung bata pa lang po ako, puro bike na dito sa bahay kasi meron kami mga parent ng bike. Kaya nung bata pa lang po ako, puro bike na yung nakikita ko. Nagkaroon ng parang bike shop po. Nung una, dahil nakapunta ako sa malayo, hanggang sa iba na yung pakiramdam na parang mas gusto ko ng ipursige kung ano yung meron sa cycling po. Una kong bike, BMX. Pag dyan sa labas, pinapayagan nila ako pagka nagpaalam ako na dyan lang. Pero minsan, napupunta na sa malayo nang hindi nila alam. Minsan, nalaman nila na napunta ako sa malayo. Doon medyo nag-umpisa yung napaghigpitan na huwag lumayo kasi bata pa. Saka puro bata rin yung kasama. Pero matigas yung ulo ko, ganun pa rin. Pupunta pa rin sa malayo nang hindi nila alam. Ay, noong una kasi yan, nung nag-downhill, talagang sobrang kaba-kaba ng dibdib ko dahil nga siyempre tataas ng mga talon. Ngayon nung siya ay nalipat ng road bike, sabi ko medyo okay, kampante dahil hindi pala pareho lang din dahil pag kayo kumakawera, yung nakikita mo yung bilis, lagi na lang may panalangin sa Diyos, yung gabayin. Pag-iingat na kay Jude. Kami mag-asawa naman kung ano yung ng mga bata na kahiligan. Limano kasi yan nung nakita namin na bata pa mahilig na sa bike. Nagkaroon kasi kami ng rentahan ng bike. Ngayon doon siya natuto na really ng pagbabike. Ngayon nang mapasok nga siya dito sa Victoria Sport, sobrang laki ng pasasalamat namin. Kumbaga sa yung mga kabataan na naliligaw ng landas, kumbaga maganda yung naging binigay ni Lord sa kanyang karir. Iba yung kaba ng dibdib pagka magulang ka. Pinagpe-pray na lang kay Lord yung kanyang kaligtasan sa bawat karera niya. Sabi ko nga sa aming pamilya, siya ang sinurete nakarating ng kung saan-saan. Kaya thankful sa mga taong naniwala sa kanya, nagbigay ng magandang karir para sa kanya. Proud na proud kami sa kay Jude kasi nga nilig namin akalain na mararating yung ganun. Napakabait niya yung pagbigay. Nakikita mo talagang may pagmamahal sa magulang. Sobrang proud po sa kumbaga ikaw na bilang tatay, anak mo, ginawa mong idol. Malaking rin sa bayan namin, sa Pilipinas, yung mga natatanggap niyang mga award. Kasi nag-downhill pa yan mountain bike talagang niya. Nagkataon lang na nagkaroon ng pandemic, na-ship siya ng pag-road bike. So yung downhill, kung mas delikado yun. Lagi akong kasama nun sa mga mga competition niya. So nandun yung malaking kaba. Kaya dasal-dasal na lang. Mga kapitbahay namin, kamag-anak namin, mga buong bayan na halos bayan naman namin para magkakilala rin. Mga mayor namin, konsehal, barangay, kakilala. Kaya pagka puro full support po ang nakukuha ni Jude sa Taytay Rizal. Bali, lahat ng laban niya, sinusubaybayan namin. Una, nag-mountain bike po muna ako Naka-experience ako ng race ng cross-country, sumunod downhill, then napunta sa road bike. Nung nagda-downhill po ako, binili na ako ni daddy ng downhill bike. Meron kaming parang tito ko na nagda-downhill talaga siya. Sabi ko, gusto ko sumama sa kanya. Tapos nung una, ayaw niya pa ako isama dahil bata pa. Pinilit ko na gusto ko talaga. So yun, downhill. Naka-experience din po ako ng mga downhill races.
And then pagtapos po nun, nagkaroon na po ako ng road bike. Nag-stop na po ako sa downhill. Nung nag-road bike ako, nagkaroon ako ng ibang feeling na wala sa downhill. Nag-umpisa sa mga tune-up races. Na-discover po ako ni Kuya Mac Galedo. Yun, sumama po ako sa kanila. Doon na po nag-umpisa na malaman ko kung ano yung totoong cycling po. Yung family ko po, tapos meron ako nagkaroon po ako ng mga bossing na taga dito sa Taytay. Yun, nakakahingi ng suporta po doon pag may race. Yan, isa na yung mga laro po sa Sigat Race, sa Circle, sa MCC. Ayan, doon nag-umpisa yung mga tune-up ko po. Pakiramdam ko nun na nandun na po ako cycling career. Nung napunta po ako dito sa team, mas maliwanag para sa akin na maabot ko yung mga pangarap ko at alam kong mas maganda yung process. Nung nag-start po siya sa Victoria po, nag-iba po yung discipline niya po, na focus na siya sa training niya kinabukasan po. Yung routine na po everyday is ano na lang, bike, sleep, tapos pahinga. Yun na po yun. Gigil po talaga na mas mag-improve po siya. Pangarap niyo na maging part po siya ng team sa World Tour. Good luck po sa mga upcoming races mo at malaki naman yung tiwala ko sa'yo na kaya mo pang manalo ngayon, lalo na sobrang laki ng improvements mo and super disiplinado ka sa sarili mo and alam kong kayang-kaya mo yan. Ang goal ko lang po nun, una makapaglaro lang po ng malaking race dito sa Pilipinas. Tapos hindi ko po inaasahan na mapupunta ng international po. Nag-start ako mapunta ng national team noong 2024 po, nung nag-national champion po ako ng under 23. Ayun, huling race ko kasama ng national team, yung SEA Games 2025 po sa Thailand. Maganda, enjoy po kasi first time ko po mag-SEA Games at i-represent yung Pilipinas. Ayun, sobrang laking bagay po at sobrang saya ko po na isa po ako sa nakapag-represent ng Pilipinas. Una, ito po, isa sa mga tune-up race ko, yan, Sikat Race. And then, nasundan ng mga ganito sa mga province races po. Ayan. And then, ito, isa sa memorable sa akin, itong trophy na to. Kasi dito siya mismo sa lugar namin nung fiesta ng 2022 dito sa Taytay. Nakakuha pa ako ng second place dyan sa Tour of Mentugo UCI race. And then, ito naman, non-UCI race po siya sa China rin. Second place din ba ako sa stage 2. Tour of Matabungkay, individual time trial, national champion jersey ko. Ito naman yung medal na nakuha ko ng gold and bronze po. Itong gold sa road race, itong bronze naman po ay sa criterium. Itong isa na to sa non-UCI sa China race noong 2025, second place po yan. Tara, pakita ko po sa inyo yung kwarto ko. Ito yung pinto ng kwarto ko. Makikita nyo yung ilan sa mga number ko sa races. Yung iba, di ko pa po may kabit eh. Halo-halo na dyan, international, local race. Iniipon ko po yung mga ganyan ko. Guys, may papakita ko sa inyo. Ito yung mga old photos na nakolect. Ito yung tulad nung sinabi ko kanina, nung may pahiran kami ng bike. Yan, ako yan. Kaya nung bata pa lang po, talagang bike na. Pwedeng model pa, no? Ayan, yung picture ng mga nag-hire. Nandito sila. Saan na kaya sila? Ayan, sila yung mga nagre-rent dati sa mga parent namin. Ayun, isa ako sa mga ganyan ang ginagawa dati. Ito po ako. Hindi pa ako makapaniwala na napunta po ako ng Europe at nakapag-race sa Europe kasi ang dami po nangangarap na mapunta ng Europe. Tapos ako isa po ako sa team na napunta sa Europe. Nung nakita ko sila, talagang hindi po ako makapaniwala na dati pinapanood ko lang to. Ngayon, ito, kalaro ko sila. Sobrang nakakagana po, sobrang kakaiba yung feeling. Nung una, nasa isip ko na parang malabo na mapunta ako sa malaking team. Kasi ang alam ko nun, pag may pera ka lang, tsaka ka na mapupunta sa malaking team. Ngayon, nalaman ko na hindi pala. Pwede mong gawin yung best mo sa mga races. Sila na mismo minsan magkukusa na kumuha sa'yo. Spain yung Tour of Asturias po. Doon ko una nakalaro yung ilan sa mga top na World Tour team. Naramdaman ko na kaya ng Pilipino na tumabay sa mga European na ilan sa mga top riders ng Europe. Doon ako ginanahan na ipursige yung punasan ako ngayon, na ibigay pa yung best at mas galingan pa. Sobrang laking diferensya po eh. Kasi unang-una sa budget po. Pag sarili mong budget yung
gamit mo. Minsan, meron kang hindi mabili na kailangan mo sa training, kailangan mong piyesa sa bike. Di tulad nung nasa team ka, nandyan sila na pag may kailangan ka, pwede nilang ibigay sa'yo agad. Pag nagtitraining kami, may nakikita kaming mga World Tour rider na isa lang yung kalsadang dinadaanan namin. Nakaka-motivate yung ganun dahil yung rider na yun, nasa malaking team siya ng World Tour, naglalaro ng malalaking race. Yung pinaka-memorable race ko sa China, Tour of Mentugo UCI, naka second place po ako dun sa stage 2. Yun yung first time ko na nasa podium ng UCI races abroad po. Ang reality mahirap po talaga. Pero syempre, kung gusto talaga nilang pangarapin na mapunta dito, magpursige lang po sila, mahalin lang nila yung ginagawa nila, tuloy-tuloy lang nila kung ano yung gusto nila, and lagi magdasal po. Ang motivation ko ngayon, unang-una yung mga pangarap ko, mapunta sa isa sa mga World Tour team, maka-race sa World Tour races, and syempre yung mga family ko, yung girlfriend ko, yung family niya, and yung mga kaibigan ko po, at yung mga sumusuporta sa akin simula nung una, at syempre yung team na lagi nandyan, mga sponsor, sila yung lagi kong naiisip po. Ang magandang abangan nila yung dodoblehin natin kung ano yung nagawa natin last year, mas gagandahan dahil ngayon mas sinipagan at mas kagalingan po. Ayun, gusto ko silang pasalamatan. Sana magtuloy-tuloy yung suporta nila sa akin at mas dumami pa sila. Sana namomotivate sila sa mga ginagawa ko. Nagiging inspirasyon ako sa iba. Masaya ako na lagi silang nakasupport sa akin. Maraming salamat po.